Nakikita mo ba yan? Kung hindi, malabo ang iyong mata. Kasi wala ka na namang pera. Ako si Mubuano. Kung bonsai enthusiast ka, mag-subscribe ka. Tara! Balikan man ang hirap, luha at lahat. Ito ang paborito kong desisyon at naalala ko yung mga unang bonsai materials na hinanting ko na tibig, Ficus septica, no? Katulad nitong hinuhukay ko dito. Kasi sobrang gaganda nun, kaya lang wala na. At hindi na natin napakinabangan. Pero syempre, kailangan nga nating mag-move on. Kasi kung lagi tayong titingin sa past, hindi tayo makakarating sa future, di ba? Ngayon, narito na tayo at ito na yung mga bagong iti-training natin na bonsai. At sa return of the comeback natin, mas masasabi natin na natuto tayo, mas marunong na tayo at nakikita natin yung potensyal ng bawat isang bonsai material. There is a saying nga na experience is better than cure. Ayan o. Medyo, syempre, yung size nito, payat lang yung katawan, no? Kaya ako kinuha kasi napaka-matured na ng katawan nito. Kung mabubuhay natin to, maganda tong literati style. O kaya pwede ring cascade. Pero syempre, ang importante, katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, buhayin, mabuhay ang bonsai material na nakolekta natin. Dito meron pang isa oh. Tibig, Ficus septica pa rin ito. Yung ang tawag ng iba, labnog. Hindi pa lang kasi tayo nakakagawa ng isang fully finished bonsai nito. Pero ako sa tansya ko, talagang maganda to kapag naging bonsai material natapos o na full grown bonsai. Sanga lang naman yan na nakakabit dyan sa merong pinaka mother na puno. Ngayon, pinutol siguro yan, tapos tumubo. At nandyan, nakikita ko na maganda kasi matanda na, matured na rin. Yan, kukunin natin to dahil kung napansin nyo, may bunga na rin yan. Ayan o, di ba? Pinutol natin yung pinaka sanga na tumubo doon. So, ibig sabihin nito, kapag nakuha natin at napatanda natin to, malaki ang posibilidad na mamunga rin to kahit na bonsai na yan. Parang kahit na anong craft, no? Talagang kailangan mong pagbuhusan ng panahon, ng galing, para lumitaw yung talagang maganda. Ngayon sa pagbalik natin dito sa ating bonsai hobby, tinitiyak ko na makagagawa na tayo ng mas maganda at talagang masasabi nating tunay na bonsai, no? Kasi syempre yung mga experiences natin, idagdag mo pa yung mga taon na pinagdaanan natin dyan sa hobby na yan, talagang masasabi natin na ngayon, ano na natin yung ginagawa natin para makapag-create tayo ng isang magandang bonsai na pwede nating ituring na parang masterpiece, no? Ang dilema lang natin sa nakuha nating to, sobrang matanda na yung mga balat nito, kaya mas nakalalamang mahirapan ito agad na magpalitaw ng mga shoots nito. Baka abutin pa ng mahigit isang buwan to sa tansya ko lang. Plus, yung season pa ngayon, malamig, December, tas January. Ito yung mga tinatawag na dormant. Yung dormant period ng mga halaman o ng mga puno, parang minsan hindi ako naniniwala, pero parang totoo rin talaga. Kasi syempre, yan ang sinasabi ng mga mas eksperyensyado kaysa sa atin eh. Talagang mabagal yung pagtubo ng mga halaman o hindi sila masibol kapag ganitong mga panahon. At nag-decide tayo na gawing 3 yung bonsai material, no, na patutubuin natin. Yung una na nakikita nyo sa video, hayaan lang muna natin na yan na mabuhay ng ganyan. At kapag tumubo na, saka na lang tayo mag-decide kung anong design o anong bonsai style ang gagawin natin dyan. Diyan sa natitirang dalawa, mas nakalalamang yan na formal upright. Pero sabi ko nga sa inyo, yung bonsai style, pwedeng magbago yan. Kapag nabuhay na yung materials, kung ano yung mga sanga na available na nabuhay. Ang gagawin natin, yung mga update natin ng mga bonsai material na to, ay gagawin nating YouTube Shorts, no? At sana umabot ang mga pagsuporta ninyo dun sa mga video natin na yung tipong may mga budget na.
na nagmumukbang tayo habang nagbo-bonsai hunting, 'di ba? Kaya kung hindi ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na. Thank you.